Kamusta mga brad? Alamin naman natin ang kontrobersyal na pagpaslang kay Kim Jong-nam na nakakatandang kapatid ni Kim Jong-un. Kilalanin natin ang pagkatao nito at bakit siya pinaslang ng kanyang kapatid na ngayon ay supreme leader ng North Korea. Kung bago ka lang sa aking channel, huwag kalimutang i-click ang subscribe button at notification bell para updated ka sa mga kwento at trivia na gaya nito. Let's go! Umaga ng February 13, 2017, isang North Korean sa Kuala Lumpur International Airport ang biglang inatake ng dalawang babae sa pamamagitan ng pagpaid ng panyong may nakamamatay na lason sa muka habang ito ay naghihintay ng flight pauwi ng Macau. Ang North Korean na ito ay walang iba kundi si Kim Jong-nam, na kapatid ng kasalukuyang leader ng North Korea na si Kim Jong-un. Bago ang lahat, kilalanin muna natin si Kim Jong-nam. Si Kim Jong-nam ay pinanganak noong May 10, 1971 sa Pyongyang, North Korea. Siya ang panganay na lalaki ni Kim Jong-il na stepbrother naman ni Kim Jong-un. Ibig sabihin magkaiba sila ng nanay. Ang nanay ni Kim Jong-nam ay artista noon sa North. Mula 1994 hanggang 2001, kinikilala siya ng lahat bilang tagapagmana sa pwesto ng kanyang ama dahil sa pagiging panganay nito. Inappoint pa nga siya sa senior position ng Ministry of Public Security ng North Korea para maging future leader. Inappoint din siya bilang head ng North Korean Computer Committee na kung saan in charge siya sa pagdevelop ng information technology industry. Sinama pa nga siya ng tatay niya sa Shanghai para makipag-usap sa mga Chinese officials patungkol sa IT industry. Pero nasira ang pangalan ni Kim Jong-nam dahil sa kahihiyan na binigay sa pamilya noong sinubukan nito na magpunta sa Tokyo Disneyland sa Japan at nakulong. Gamit niya ang Peking passport na may Chinese alias na Pang Xiong. May 2001 nung inaresto siya sa Japan sa Narita International Airport kasama ang dalawang babae at ang 4 na taong gulang na bata na kinilalang anak niya na si Kim Nam-sol. Matapos makulong sa Japan, agad itong dineport patungong China. Dahil sa insidenteng ito, kinansel ng kanyang ama ang pagpunta sa China dahil sa kahihiyan na dinulot niya. Matapos ang nangyari, noong February 2003, nagsimula ng propaganda campaign ang Korean People's Army na may slogan na "The respected mother is the most faithful and loyal subject to the dear leader, comrade, supreme commander." Ang ibig sabihin nito, ito ay pagbibigay pugay kay Ko Yong-hee na asawa ni Kim Jong-il at nanay ng kasalukuyang leader na si Kim Jong-un. Ito ay kampanya para i-promote ang isa sa anak ni Ko Yong-hee bilang hahalili sa pagiging leader na papalit sa ama. It's either si Kim Jong-chul o si Kim Jong-un. Sinabi rin mismo ni Kim Jong-nam na nawala na ang favor sa kanya ng pamilya dahil sa pananaw niya sa kagustuhang i-reform ang North Korea. After niya makapag-aral sa Switzerland, dito siya namulat at nakita niya ang malaking pangangailangan ng reforma sa kanyang bayang Sinilangan. Dito siya nagsimulang magsalita publicly patungkol sa kanyang paniniwala at pananaw pagdating sa politika at reforma para sa ekonomiya ng North Korea. Binabatikos niya rin ang style ng pamumuno ng kanyang kapatid na si Kim Jong-un sa kanyang hindi makataong pagtrato sa mga tao ng North Korea. Si Kim Jong-nam ay kilala na may malalim na pakikipagkaibigan sa China. Kaya nga, kahit na si Kim Jong-un na ang hinirang na leader sa North Korea, ay malaki pa rin banta ito na pwede pa rin siyang mapalitan ng kanyang kapatid dahil sa lalim ng relasyon na mayroon nito sa China na traditionally matagal na nilang kaalyadong bansa. Pero pinahayag ni Kim Jong-nam na wala siyang planong palitan ang leader na niluklok ng kanyang ama. Binansagan nitong si Kim Jong-nam bilang international playboy. Chickboy kasi siya eh. Ngayon, pag-usapan naman natin kung papaano si Kim Jong-nam nilason at pinaslang sa airport. Siya ay dumating sa Malaysia noong February 6, 2017 para magtungo sa resort island sa Langkawi. Nung paalis na siya sa bansa pauwi sa Macau kung saan siya naninirahan,
habang naghihintay sa Kuala Lumpur International Airport para sa 10:50 AM flight ng AirAsia, siya ay inatake ng dalawang babae. 9 o'clock AM yun nung nangyari yung krimen. Ang unang babae, nilapitan siya mula sa kanyang likuran at inisprayan ng muka. Maya-maya, lumapit naman ang isang babae at tinakpan ng panyo ang kanyang muka na basa. Saka humingi ng pasensya at umalis. Matapos nito, lumapit si Kim Jong-nam sa airport police para i-report yung ginawa ng dalawang babae sa kanya at nakakaramdam na siya ng pagkahilo. Kaya agad siyang sinamahan ng mga pulis sa isang malapit na medical clinic at hirap huminga. Maya-maya ay bigla na lang itong bumagsak. Napainom pa ito ng gamot kontra lason. Nilagyan din ito ng tubo sa bibig para mabomba palabas yung likido na pumasok sa katawan niya. Ini-stretcher siya papunta sa ambulansya para i-transfer mula airport patungo sa Putrajaya Hospital. Pero hindi na siya umabot ng buhay sa nasabing hospital. Ayon sa investigasyon, ang lason na ginamit sa kanya ay tinatawag na VX nerve agent. Isang lason o chemical weapon na dinevelop for military use para gamitin sa digmaan. Ang chemical na ito ay matagal nang binan ng Chemical Weapons Convention noong 1993. Ang North Korea na hindi kinikilala ang nasabing convention ang pinaniniwala ang suspect sa illegal na pag-i-stock ng mga VX nerve agent. Less than 20 minutes lang siya nang mamatay mula nung lasunin siya ng dalawang suspect. Hindi agad officially na confirm ng Malaysian police na si Kim Jong-nam yung namatay kasi hindi niya gamit ang tunay na pangalan sa kanyang mga travel. Ang gamit niyang alias ay Kim Chol. Ito rin ang matagal na niyang ginagamit na pangalan since 2010. Kim Chol din ang gamit niya sa kanyang Facebook account at sa kanyang mga emails. Kaya napakadali lang sa mga North Korean agents na matuntun siya at makita ang bawat galaw niya. Sa kanyang pagkamatay, nakita sa kanyang bag na naglalaman ng pera na nagkakahalaga ng $100,000 cash at 4 na North Korean passport na may pangalang Kim Chol. After 2 days nang mamatay siya, February 15, inaresto ng Malaysian police ang babaeng Vietnamese na nagngangalang Duan Thi Hong. Kinabukasan naman, February 16, inaresto naman ang babaeng Indonesian na nagngangalang Siti Aisyah na kinilala bilang pangalawang babaeng suspect. Inaresto rin ang boyfriend nito pero pinalaya rin noong February 24. Pahayag ni Wong sa mga pulis, inutusan lang siya ng 4 na lalaki na pasahero rin. Na-sprayan sa mukha yung lalaki habang si Aisha naman ang magtatakip ng panyo sa mukha ng biktima. Naparte raw ng isang prank. Kita sa CCTV footage na matapos nilang gawin yon ay nagmadaling magpunta sa magkaiwalay na restroom yung dalawang babae. Si Wong ay namataan din sa CCTV na umalis sa airport at sumakay ng taxi mga dakong 9:30 AM. Pahayag ni Wong na hindi raw nila alam kung anong likido yung in-spray nila kasi ang akala raw talaga nila ay prank lang daw ito para sa isang Japanese YouTube show. Pero matapos yun, hinahanap niya agad ang mga kasamahan pero hindi na niya ito nakita kaya umalis na raw siya sa airport at sumakay sa taxi. Ayon sa investigasyon, ang 4 na North Korean agents ay nasa paligid lang nagmamatsyag para saksiyan ang ginagawang pagtitil ng buhay kay Kim Jong-nam ng dalawang babae sa pampublikong lugar. At in case na sumamblay o magkaroon ng aberya, siguradong nakanda ang kanilang backup plan. Oras matapos ang pag-atake, ang 4 na North Korean agents ay nakalusot sa immigration checkpoints pauwi sa North Korea kasama ang North Korean diplomats. Ang flight ay direkta ang ruta nito sa Pyongyang, North Korea para tumakas. Isa lang raw ang ibig sabihin nito kung bakit ginawa ang krimen sa pampublikong lugar kung saan may napakaraming tao. Ito ay pinapakita lamang ni Kim Jong-un sa buong mundo na hindi siya natatakot na gamitin ang kanyang armas na kayang kumitil sa maraming tao sa mga crowded na lugar tulad ng airports. Inoferan kasi sila na kung aaminin nila ang kanilang ginawa at mapatawan ng guilty sa kasong murder, sila ay makukulong lamang na 10 taon sa kulungan
Instead na mapatawan sila ng parusang kamatayan sa pamamagitan ng pagbitay. At sila ay parehas na sumang-ayon dito. Ang pagpaslang kay Kim Jong-nam sa lupain ng bansang Malaysia ay nagdulot ng major diplomatic crisis sa pagitan ng North Korea at Malaysia na nagpatalsik sa North Korean ambassador sa loob ng bansang Malaysia. Kung matatandaan kasi, kasabwat ito ng 4 na North Korean agent na tumakas pa uwi ng Pyongyang. Nagkaroon ng diplomatic campaign sa Indonesia para palayain si Siti. 2 beses nakipagkita noong 2018 si Indonesian President Joko Widodo sa Malaysian Prime Minister na si Mahathir Mohamad. At naging epektibo ito kasi sa isang order na pinirmahan ng Attorney General na nagpapakita ng magandang relasyon sa pagitan ng Malaysia at Indonesia, si Siti ay napalaya. Bagong pagpaslang kay Kim Jong-nam, ang North Korea at Malaysia ay mayroong magandang relasyon sa isa't isa, lalo na sa pakikipagkalakalan, lalo na noong bagong luklok si Mahathir sa kapangyarihan noong 1990s. Kaya matapos ang nangyari, porsigido ang Prime Minister na si Mahathir na i-recover ang relasyon ng Malaysia at North Korea. Meron ng naunang report ng pagtangkang pagpaslang kay Kim Jong-nam. 2 beses na ito muntikang mamatay noong 2010 at 2012. At napag-alaman na si Kim Jong-un ang naglabas ng order sa pagpapapatay sa kanyang nakakatandang kapatid. Malinaw na pinapakita ng Malaysian government na mas mahalagang ikonsidera ang pag-recover sa relasyon ng Malaysia at North Korea kaysa sa malutas o mabigyan ng hustisya ang pagpaslang kay Kim Jong-nam. Alam nyo ba na napag-alaman din na si Kim Jong-nam ay isang CIA informant bago ito mapaslang? Napag-alaman na kaya siya nagpupunta sa Malaysia dahil meron siya kinakatagpo na taga-CIA. Sa huling trip niya sa Malaysia ay nakita sa isang security camera footage na kasama niya sa hotel ang isang lalaki na Asian looking at kinilala ito na isang US intelligence agent. Akala ko nga sa pelikula ko lang mapapanood yung mga ganitong eksena eh. Meron pala talagang ganito sa totoong buhay. Anyway, kung nais nyo mapanood ang mga bagay na malamang hindi nyo alam kay Kim Jong-un, i-click lang ang link sa itaas. Nagustuhan mo ba ang kwentong ito? I-click lang ang like button at i-share ang video na to. Mag-iwan lang ng komento para sa inyong mga saloobin. Maraming salamat. Hanggang sa muli.